si Jason siya na nagbigay ng ilang pride din sa Pilipinas. Ito lang ang kaya nyo ulihin, yung di puta. Ito lang ang kakayanan mo, matibag. Wala ka na sa ibang pwersa. Ang power mo, ito lang si Yung Sunsa. matanda talaga Pagkatapos sila step ng ilang step papunta bilang si Iloy. Sa headquarters, yung inasma na sa inasma, attack na sa spray na siya. Kawawa Ang naman. mga ganito klaseng tao, dapat hindi nila hinuhuli. Compassion and kindness. Yes. Wala naman sama na may namatay sa salita niya. So if that is the case, na hindi pala sasakitin, bigyan nyo kami! Bigyan nyo kami sa papel na totoo! Galit na Hindi galit ka ginagawa nyo ang mga Pilipino kung mga alipungoy! Wala naman kagawin kinapresidente kung ano ba nakalagay sa presidente. Yes. Wala ba sa akin labay lang nabas bilang si Inoy 5'5 ang height? Pagkatapos ang ipin is sharp, ang kanyang tinga yung di puta iba ang mga curves and all. Pagkasunod na si Mana, lain ang kubigla na tumaba ang presidente. Na hospital bilang si Inoy tapos paglabas yung pawang muka. Yes, Pagkatapos sa batang-bata ipin square, ngayon. ang ipin na lumabas, wala kayo. Sa may ginaribag sa aming mga comprehensive medical results. You planted doubts on our minds. You made us believe that something was going on. Meron kaming karapatan na para mag-express ng aming emosyon, ng aming mga naiisip. Putang ina, pati yan, kukunin nyo sa amin. Kung kami man sa mata nyo ay nagsinungaling. Kung kami man sa mata nyo ay nagsalita ng mga bagay na hindi angkop sa inyong naratibo. Ito din ay dahil sa inyo. Hindi pwede. Mga sabi kayo ay pulang. What kind of people do you have in the Department of Justice? You got one job to do. Yes, akalaan Magsulat sa magkamali resolusyon, lang. mag-ipag sa sekretarya nyo, and then you committed that fucking great mistake. Bend the rules, bend the law, chupa the rules, style the law. How could you afford to make such mistake and did not fucking review it? Na para hindi ma-confuse ang tao. So ayan, nanggigigil na rin si Iloy. Kasi napakasama naman talaga nung ginawa nyo kay Manong J. Akalain mong sa isang post lang niya na gano'n. Sa bagay, hindi naman yung sa post lang yun eh. Ang dami na nitong post na talagang totoo naman na parang ginawa nyo lang way yung isang post na yun para siya ay gipitin. Totoo naman yan eh. At saka, magaling din kasi itong si Manong J, itong matandang to na sa mga observation niya, sa mga analysis sa mga nangyayari, at saka ang dami rin talaga nakasubaybay sa kanya. Kaya ganyan. Talagang tinatakot yan. Pero hindi nyo napapatahimik ng ganun-ganun na lang. Siguro mag-iingat na lang sa posting. Minsan nga ang posting niya, yung iba ang salita ay para hindi masyadong, diba? Maging foul dun sa page niya. At saka, grabe no, yung ba namang isang post na yun na wala naman siyang nategi. Kung i-consider nyo lang na parang yung pagiging makatao nyo na lang, pwede nyo naman kasing kausapin na lang na ganito, ganyan, di ba? Hindi yung para ikulong nyo pa tapos ganyan, idinete nyo ng 5 araw na mali yung warrant nyo. Diba? Paano yung pagkakamali nyo niya ngayon? O, pag kayo ang gumawa ng mali, okay lang, sorry lang, di ba? Diyan yung makikita napaka-unfair talaga, napaka-sama ng ginagawa ninyo. Sabi nga nito, hinahayaan nyo kasi kaming mag-speculate, mag-isip, at hindi nyo sinasagot, hindi nyo binibigyan ng linaw yung mga nasa isip ng mga tao, na karapatan nyo ng bawat isa na, siyempre pag nakakita ka ng isang bagay, mag-iisip ka kung ano yung, kung ano yung maisip mo, di ba? So, kasi, ang dami kasing lumalabas na issue nga, hindi nyo pinapasinungalingan, tapos ngayon nga, nakakagulat na, biglang bumata, ang dami ngang mga naglalabas na bakit iba yung tenga, bakit biglang tumangkad. Linawin sa tao kung bakit nagkaroon ng mga ganyan para matapos yung issue. Kasi nga, tinatambakan nyo kasi ng isipin yung mga tao na walang kasagutan, walang kalinawan. So yan, ang nangyayari. Kaya, kasalanan nyo rin yun. Tama yung sinasabi ito, nakasalanan nyo rin naman talaga. Kung bawat isang issue nagngangal-ngal kaagad kayo ng katotohanan dyan, hindi yung kung ano-ano lang katulad ng sinasabi ni Auntie Claire. Wala kasing kalinawan, lalong lumalabo kapag yung Claire Castro na nagsasalita. Kasi, puro kasi nungalingan kasi, parang makalusot na lang siya. Basta makalusot lang siya kung ano-ano na lang sinasabi niya. Sa totoo lang, ganun yung tagapaliwanag nyo. Paano? Tapos ngayon, pag nag-isip, ganyan ang gagawin nyo. Tapos mali-mali pa. Dahil siya ang pinaka-easy target, siya ang matanda na diabetes. Halos hindi na galing makalakad na may asthmatic pa niya sa galing. Asthmatic pa si Jason siya, yun ang pinaka-madaling huliin kasi alam nila hindi makakatakbo. Kapag alam nila na financially challenged, itong si kaibigan natin si Jason, sa mga weak kayo, hindi ay. Sa totoo lang, you are weak and you are showing the world that you are such a loser. Naguhuli kayo diputa sa mga tao, mga wala kalaban-laban. Mga kutso-kutso. Matanda na. Ang inyong pinapagkadiskahan at pinagkadiskitaan, ang mga katulad nito sa retired broadcaster/journalist, na si Jason siya na nagbigay ng ilang pride din sa Pilipinas. Magaling din kasi ito lang ang kaya nyo ulihin, yung diputa. Ito lang ang kakayanan mo, matibag. Wala ka na sa ibang pwersa. Ang power mo, ito lang si Sunsa. Mga nanako sila step ng ilang step papunta bilang si Iloy. Sa
nanghihika na. Ma-attack na sa spray na, sir. Ang mga ganito klaseng tao, dapat hindi nyo na hinuhuli. Yan, Compassion totoo. and kindness. Wala naman sa mga may Compassion and namatay sa salita kindness. niya. Mm. And even the words that he posted, he did not post anything May that point wasn't ang true. sinasabi niya talaga. Dapat iprobahan niyo muna kung totoo bang sinabi na o hindi. Mm. Isn't it na ang sabi ng bilang si Iloy nga sinto-sinto nga si Claire Castro. The president before Holy Week or after Holy Week, what did she say? Na siya, ang presidente, ay nakakaranas ngayon ng matinding sakit. Yes. Kung meron sa ganyan sakit na kasi talaga yung pinakamataas na sinabi. sakit, maximum ang kanyang nararamdaman. And they even said that he is suffering from diverticulitis severe. Yes, totoo. Yun naman ang sinabi ni Jason San. Tapos ngayon dinidinay nyo ang papel na galing sa ospital. So if that is the case, na hindi pala sasakitin, bigyan nyo kami! Bigyan nyo kami sa papel na totoo! Hindi na ginagawa nyo ang mga Pilipino kung mga alipungoy! Yes. Wala naman kasi may ginapresidente, wala naman nakalagay sa presidente. O naman sa atin may lalabas, bilang si Iloy 5'5" ang height. Pagkatapos ang ipin niya sharp, ang kanyang tinga, yung di puta, iba ang mga curves and all. Pagkasunod kasi manalain ang kubigla na tumaba ang presidente. Na hospital bilang si Iloy, tapos paglabas yung pao ang mukha. Yes, oo nga. May mga Pagkatapos sa ganyan ipin kasi. square, ang ipin na lumabas, wala kayo. Sa may ginaribag sa aming mga comprehensive medical results. You planted doubts on our minds. True. You made us Diba? believe that something was going on. Meron kaming karapatan na para mag-express ng aming emosyon, ng aming mga naiisip. Putang ina, pati yan, kukunin nyo sa amin. Ngayon itong si Jason sa sumulat siya. Siguro, ang ating presidente dahil sa kanyang sakit na severe diverticulitis, baka siya ay natay-ship. Baka siya kasi hindi sa panginakin days. What did you expect? Sa publiko, ano ang sasabihin kasalanan niyo to? Kung kami man ay nagsinungaling, ito ay dahil. Kung kami man sa mata niyo ay nagsinungaling. Kung kami man sa mata niyo ay nagsalita ng mga bagay na hindi angkop sa inyong naratibo. Grabe Ito din ay dahil yan. sa inyo. Mana-mana lang bilang si Iloy. Si Saldi ko galing, sabi niyo bilang si Iloy nahuli sa Yes, sabras pag kayo ang mali, okay lang. Pagkatapos yun iputas ang konfesyon ni Martin Luther King. Kasi istas marata-sutas, hindi nila pinapansin. Nasaan na ngayon? Ang tungkol sa blood control, puro kayo sara-putan. Natabunan na. Ang mga totoong isyu ang nakawan sa bayan, Yes, natabunan na. Tapos totoo. ito, dito kayo kukonsider bilang si Iloy. Sa maliit na bagay na katulad ni Jason sa kalusun na kalakad ng penguin na sa step by step. Pagkatapos niya nag-walk by feet ng ilang minutos, nag-spray na siya sumama ang pakiramdam Yes. ng matanda ka Yes, diabetes, so makakasalaga matibiyun, siya. makitipantibiyun, asthmatic. Kasi meron siya sa spray sa kanyang bibig. This is what you can do. This is the best that you could do. To arrest people that are nobodies. Pero hindi niyo makuha ang diputa nga si Martin Luther na nag-self-confess. Yes. I am not going to go down alone. I am not Grabe, no? I am not going to let you make me your poor Imagine guy. hindi nila pinapansin. Walang ginagawa si Matiba, dulang lang sa. Daw kwan sa daw, ipot ang pilang si Iloy nga kaling babagawin sa may mo kay Martin Luther yung Amo na kayabang mo. Hindi ka kapurma kay Martin Luther, kay bilang Yes. si Iloy. Ikaw, ombudsman, nakapal din ang mukha. Bakit Wala, hindi mo ni basta mauli-uli si agad-agad? Joey, Akala wala mo nga mga asawa. kapay-kayarihan kayo. Hindi pwede. Nung nagsabi kayo, typo lang. What kind of people do you Yes, have in the hindi Department of pwedeng Justice? mali-mali If yung they could ginagawa. afford to have fucking error when they are fucking making a resolution. Ano ang klase ng mga tao sa korte bilang si Iloy sa Pilipinas? Mama, you got one job to do. Magsulat sang resolusyon pag ipatay sa sekretarya nyo and then you committed that fucking great mistake. Yes. Bend the rules, bend the law, chupak the rules, style the law. How could you afford to make such mistake and did not fucking review it? O ayan, 'di ba? So pag kayo ang nagkamali, okay lang. Sorry lang. Ganun na lang 'yun. Kasi napaka-unfair ng ginagawa niyo. Akala niyo si Martin Romualdez nagsalita na. Yung mga nagsasalta, parang baliwala lang yung kung sino nga pa nga yung mga nagsasalta, yun yung ginigipit niyo eh. Katulad yung 18 Marines. Ginigipit niyo ngayon. Buti na lang, talagang matibay itong attorney Baligot na to. Talagang lumalaban din. Tapos yun nga, nagsalta na rin si Martin, wala lang sa inyo. Yung mga dapat niyong pansinin, yun yung baliwala sa inyo sa bagay. Pagkampi sa inyo, ayos lang kahit mali-mali na, kahit labag na sa batas. Ang dami nyo nang ginawang ganyan eh. Ang dami nyo ng paglabag sa batas na talagang ginagawa. Ang talagang focus nyo lang ay yung mga kumukontra. Yung mga Duterte. Yun lang yung ginagawa nyo. Pansin yan lahat ng tao. Mark nyo na yan. Hindi nyo na yung matatanggal. Ganyan talaga. Yung 4 na taon na pamumuno nitong gobyernong bangag na to, yun lang ang ginagawa nila. Kalain mo yan? Matanda na. Wala namang kalaban-laban. Pwede namang oo at mali, yung mga sinasabi niyo fake news. Bakit nga pag kayo ang nakahagawa? Yung sinabi ng bangag na nahuli ni Saldi ko, ang dami niyo pang paikot-ikot na ginawa para lang mailusot. Hindi naman tanga yung mga tao doon sa mga pinagsasabi niyo niyan. At lalo na kung si Claire Castro rin lang ang magpapaliwanag. Nako,
kung hindi ka iinisan, pagtatawanan lang ng mga tao. Malayong paniwalaan. Kasi ganyan ang ginagawa niyo. Saka napakahirap ngayon. Katulad niya si Matibag. O paano yan ngayon? Mali yung ginawa niyo. So wala lang yun. Pag yung iba, konting bagay, post lang, yayariin nyo. Ngayon, ang dami na namang binabalaan na yung mga account na iniimbestigahan yung nag-share ng video niya. Ako kasi nag-iingat ako sa ganyan, hindi ko sinishare eh. May mga iba, patibong lang nila yan para matakot yung mga para hindi na mag-share, hindi na magsalita. Kaya mag-iingat na lang. Dapat din nag-iingat sa mga taong to eh. Sobrang sama nang nangyayari ngayon. Katulad niya si Boying. Talagang ako pag siya yung nagsasalta, wala akong tiwala eh. Basta ganyan. So katulad yan, sabi nga ngayon, ano nang nangyari dun kay Romualdez? Wala na, nag-arigluhan na. Kasi nga, lahat naman ng mga ginagawa nila karamihan, lang yan eh. Panglihis para makalimutan. Katulad, kasi nga, ang pinagpupukusan nila ngayon si Sara, pinipili talaga nilang ma-impeach. So tignan natin. Saka ma-impeach nyo rin naman, kung ma-impeach nyo rin naman si Bibi Sara, may basti pa naman eh. Hindi kayo magtatagumpay dyan sa mga gusto nyo mangyari yan. Kasi nga, kasamaan ang nasa utak nyo. Hindi kayo umaayos-ayos man yung mga plano nyo sa ngayon, pero yung ending niyang hindi talaga. Hindi yan papayagan. Magtatagumpay pa rin yung mga totoong maayos ang layunin sa bayan. Tandaan nyo yan. Nagtagumpay man kayo kay PRRD, ayan, kay Jay Sonsa, sa mga ginawa nyo, sa mga ginipit nyong mga tao. Walang forever, babaliktad at babaliktad ang sitwasyon.